Papuntahan ako ngayon sa company ni Ara dahil tinapos ko na ang kailangan kong mga gawain at isa pa, ibabalita ko sa kanya na sure ako na ikasasaya niya. Alam kong malapit ng birthday ng kambal. Napag-usapan na namin to ng minsan pero hindi pa ganon kadetalyado. May nalaman kasi akong isang place na sure akong ikatutuwa ng kambal. Pasakay na ako ng kotse nang biglang mag-ring ang phone ko kaya agad ko yung sinagot. Nang makitang si Aliza iyon. Yes, Aliza? Tanong ko agad sa telepono. Si Aliza kasi ang pinagbabantay ko kay Ara. Matigas pa naman ang ulo noon, baka may ginawa na namang kalokohan kaya tumatawag si Aliza o di kaya kumakain kaya magre-report sa akin si Aliza. Sir, si Miss Ara. Ang kaninang nakangiti kong mga labi ay agad na nawala nang marinig ko ang sinabi ni Aliza. Agad akong kinabahan. Lalo na nang marinig ko ang iyak niya sa kabilang linya habang sinasabi ang mga katagang yon. No please, what happened to my wife? Utal kong tanong sa kanya. Nasagasaan siya. Agad akong pumasok sa kotse nang marinig ko ang salitang iyon. Hindi ako dapat basta-basta magpadala ngayon sa emosyon ko. Kasasabi ko lang kanina na mag-iingat siya. Dapat hindi na ako nagpakampante dahil na nasa company na pa siya. Sang hospital ali siya? Tanong ko sa telepono at agad naman niyang sinabi sa akin. Please hold on wife. Bakit ba kailangan siya na lang palagi ang mapahama? Ako na lang dapat dahil ako naman talaga ang kailangan niya, hindi siya. Mabilis akong nakarating sa ospital na sinabi ni Alicia. Siyempre, halos paliparin ko ng sasakyan para lang makarating ako. Alicia, nasan si Ara? Tanong ko kaagad nang makita ko si Alicia sa tapat ng operating room. Sir, nasa loob po si Miss Ara. Napasabunot naman ako sa buhok ko dahil sa sinabi niya. Nangyari na naman, napabayaan ko na naman siya. Tell me, ano bang nangyari? Hindi ko na maiwasang magtaas ng boses dahil sa nangyari ngayon. Lumabas po kasi kami kanina. Lumabas? Hindi ba kabilin-bilinan ko na huwag siyang lalabas ng company? Pasigaw kong sabi sa kanya na ikinatango naman niya ng sunod-sunod. Yes sir, I know pero pinilit po ako ni Miss Ara. Nagugutom na daw po kasi siya. Utal na sabi nito sa akin. Nagugutom? What the hell? May kantin sa kumpanya. Bakit hindi na lang kayo doon kumain? Sabi ko pa sa kanya na ikinayoko naman niya. Sir, sorry. Kasama naman po kasi ako. Hindi ko inalis ang mata ko kay Miss Ara. Pero nung patawid na kami, ng red light na sa pedestrian, bigla na lang may humarorot sa sasakyan na bumangga sa kanya. Napapikit naman ako dahil sinabi niya at napahilot sa nose bridge ko. They are really after her. Napabuntong hininga naman ako at muling humarap kay Alicia. Ikakalma ko ang sarili ko bago ako muling nagsalita. Sorry kung nasigawan kita, Alicia. Nag-aalala lang ako sobra kay Ara. Susunod, kahit anong pilit ng amo mo, huwag ka nang papayag. Mahinahon kong sabi sa kanya na ikinatango naman niya. Tawagan mo sila Eldred, dapat nilang malaman ang nangyari kay Ara. Sabi ko at naupo sa upuan doon. Napahawak na lang ako sa mukha ko. Deserve ko ba talaga si Ara? Ako ang nagiging dahilan kung bakit palagi siyang napapahamak. Kung hindi ako dumating ulit sa buhay niya, siguro hindi siya mapapahamak ng ganito. Pero may maganda pa rin nangyari dahil nakilala ko ang mga anak ko. Siguro kailangan ko talaga siyang bantayan ng maigi. Hindi na ako aalis sa tabi niya hanggat hindi namin nalalaman ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ko talaga palalampasin ang lahat ng ginawa niyang pagpapahirap kay Ara. Napatayo ako nang bumukas ng operating room at lumabas doon ang doktor. Doc, how's my wife? Tanong ko agad sa kanya. She's now fine, Mr. De Viox.
Mabuti na lang at hindi ganoon kalala ang pagkakabangga niya, kaya minor injury na lang ang natamo niya. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Minor injury? Bakit ang tagal nyo sa loob ng operating room? Tanong ko sa kanya. We have to conduct some test para masiguro na ayos lang siya kaya natagalan kami. Sa ngayon, ililipat na siya sa kwarto niya. Doon na din kayo dumiretso. Excuse me. Yun lang ang sinabi ng doktor at umalis na ito. Sir, natawagan ko na po sila. Papunta na daw po. Sabi sa akin ni Alicia na ikinatango ko naman. Naglakad na ako papunta sa magiging kwarto niya at kasunod ko si Alicia. Sir, kumusta po si Miss Ara? Tanong niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa kwarto ni Ara. She's okay now, mabuti na lang at minor injury lang ang natamo niya. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya at dumiretso sa patutunguhan namin. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong pa sa akin ang nakahiga na namang si Ara sa hospital bed. Napapikit ako dahil palagi ko na lamang siyang nakikita sa ganitong sitwasyon na nakaratay siya sa hospital bed at iisa lang ang dahilan. Napag-initan siya ng dahil sa akin, ng dahil sa pagiging mafia ko. Hay, ilang beses ko ba siyang dapat na makita sa ganyang kalagayan? Kailan ako mapapanatag na walang gagalaw sa kanya, na walang mangyayaring masama? Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil hindi ko siya nababantayan ng maayos. Pero ang kalaban ko ang may kasalanan ng lahat ng to. Magbabayad din sila sa tamang panahon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Why, pinag-alala mo naman ako. Sabi ko at hinalikan ang noo niya. Mayroon siyang mga mumunting gasgas sa katawan niya. Naupo lang ako at sa tabi niya at iniintay itong magising hanggang sa makatulog ako. Nagising ako nang may naramdaman akong nakahawak sa mukha ko at pagtingin ko ay gising na siya. Wife? Agad ko siyang niyakap nang makita kong nakatingin ang dalawang pares ng mga mata niya. Habi, sorry, kasalanan ko. Nagpumilit akong lumabas. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ba't mahigpit kong bilin o wag mo na wag kang lalabas? Sabi ko na ikinatanguan naman niya. Sorry talaga. Sabi niya kaya napabuntong hininga naman ako. May magagawa pa ba ako? Ang mahalaga ngayon ay ayos ka na. Sabi ko sa kanya na ikinangiti naman niya sa akin. Kaya sinisigurado ko na hindi ka na mawawala sa paningin ko. Sabi ko na ikinakunot ng noo niya. Anong ibig mong sabihin? Sabi niya na ikinangisi ko naman. It means na kahit saan ay kasama mo ako. Kahit sa trabaho mo pa yan o sa banyo pa. Natawa naman ako nang manlaki ang mata niya. Dahil sa huli kong sinabi, ang epic ng mukha niya. Kaso nakatanggap ako ng palo mula sa kanya. Napakamanyak mo talaga. Sigaw niya sa akin na lalo kong kinatawa. Gusto ko lang makasigurado na ligtas ka, wife. Sabi ko na ikinailing niya. Ang sabihin mo, you're taking advantage. Sabi niya sa akin na ikinailing ko din sa kanya kaya tumingin siya sa akin ng matalim. She pissed now. Hindi kaya at isa pa ayaw mo ba akong makasama sa banyo? Sabi ko at nagpa-cute pa sa kanya. No. Napatawa ko sa kanya. Dahil talagang pinagdidiinan niya ang no na sinabi niya. Ara, naputol ang pag-uusap namin nang dumating sila Eldred. Kasama ang iba pa pera kina mama at papa. Ang mama ni Ara ang tumawag dito. Agad na nakalapit ang mama ni Ara sa kanya at niyakap ito. Anak, ano naman bang nangyari? Bakit palagi na lang nasa ospital? Naiiyak na sabi ng mama kay Ara. Ma, pasensya na po, kaso habulin ata ako ng gulo eh. Napayoko naman ako dahil sa pinag-uusapan nila. Hindi ko maiwasan ang mag-guilty dahil ako ang dahilan ng lahat ng ito. Masaya sana silang namumuhay ngayon. Napaangat ako ng tingin ng may humawak sa balikat ko at nakita ko sina Ali na nakatingin sa akin habang nakangiti.
Wala kang kasalanan, Kenneth. Huwag mong isisihin ang sarili mo, sabi ni Ali na ikinasang-ayon nila. Tama si Ali, Kenneth. Hindi naman natin hawak ang tadhana. Bantayan na lang natin mabuti si Ara. Nakangiti ring sinabi sa akin ni Grace. Napatingin ako sa kanilang lahat. Tama sila. Wala dapat ibang sisihin dito kundi ang taong may kasalanan ng lahat ng ito. Ang taong may kagagawan kung bakit pabalik-balik si Ara sa ospital. Napaseryoso naman ako at tumingin kay Aldrich. Ano nang balita sa pinaimbestigahan ko? Sabi ko na ikinaseryoso din ito. Negative, boss. Napabagsak ng balikat ko dahil sa sinabi niya. Akala ko malalaman ko na kung sino ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi pa rin pala. Kenneth, iho, pwede ba kitang makausap? Napatingin kami sa nagsalita at ang mama iyon ni Ara. Agad naman akong napatango dahil sa sinabi niya at nauna na itong naglakad papunta sa labas. Kaya lumapit muna ako kay Ara at hinalikan ito sa noo. Nakatingin pa siya sa akin na parang nag-aalala na ewan kaya ngumiti na lang ako sa kanya. Paglabas ko ay nakita ko si Mama na nakaupo sa isa sa mga upuan doon kaya tumabi ako sa kanya. Hindi siya nagsasalita nang tumabi ako kaya hinayaan ko na lang muna siyang sandali hanggang sa nagsalita na ito. Si Ara na lang ang meron ako, Kenneth. Napatingin ako kay Mama dahil sa sinabi niya. Siya na lang ang dahilan kung bakit nandito ako. Kasi hindi ko pa siya kayang iwan. Pero bakit siya pang palagi kong nakikita sa ospital? Naiiyak na sabi nito na ikinayuko ko naman. Sabihin mo sa akin, Kenneth, ginagawa mo ba talaga ang lahat para sa anak ko? Agad akong napatingin dito dahil sa sinabi niya at tumango. Oo naman, Mama. Mahal ko ang anak mo. Pero bakit dahil sa'yo napapahamak siya? Natigilan ako dahil sa sinabi niya. Parang nakakain ako ng dila ko dahil doon. Sabihin mo, Kenneth, isa kang mafia, hindi ba? Bakit hindi mo magawang iligtas ang anak ko? Pinagkatiwala ko siya sa'yo pero bakit siya nandito? Umiiyak na sigaw niya sa akin na ikinayuko ko. Matanda na ako, Kenneth. Hindi na ako tulad noon na palagi ang nagliligtas sa anak ko at ikaw, ang inaasahan ko na papalit sa akin. Pero bakit ganito? Tanong niyang muli pero hindi ako makasagot. Tuluyan ko na atang nakain ang dila ko. Matagal na walang nagsalita sa pagitan namin hanggang sa nagsalita ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, Kenneth, kung safe pa ba sa'yo ang anak ko? Dahil kung hindi, ako mismo maglalayo sa kanya mula sa'yo. Nagulat ako dahil sa sinabi niya at napatingin dito na seryoso lang nakatingin sa akin. No, Ma. Sabihin mo sa akin, Kenneth. Agad nang tumulo ang luha ko dahil sa mga sinasabi niya. Lumuhod ako sa harapan niya at hinawakan ang mga kamay niya. Ma, please, makinig kayo sa akin. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Huwag niyo po siyang ilalayo sa akin. Pangako po, pangako, hindi na mauulit to. Pangako. Iyak kong sabi sa kanya at ramdam ko ang panginginig ko. Mas lalo kong hindi kakayanin na mawala siya sa akin. Kenneth, si Ara lang ang inaalala ko. Paano kung pati ang kambal ay madamay sa gulo? Sabi niya kaya umiling akong muli. No, Ma, please, magtiwala kayo sa akin. Hindi na mauulit to. Iyak ko pa rin sabi sa kanya na ikinabuntong hininga naman niya. Tumayo ka na dyan, Kenneth. Sabi niya at tumayo na pero umiling ako at niyakap ang binti niya. No, Mama, please, pag-usapan natin to. Hindi na po ito mauulit. Sabi ko sa kanya na ikinahawak niya sa akin at tinulungan akong tumayo. Gumawa ka ng paraan, Kenneth. Hindi lang to para sa anak ko, kundi para sa ating lahat. Nasa panganib ang buhay natin at ikaw lang ang makakaligtas sa amin. Alam kong darating ang araw na pinakahihintay mong maipaghiganti ang kapatid mo. Pero buhay na ni Ara ang nakataya dito, Kenneth. Kapag pati siya ay nawala, hindi talaga kita mapapatawad. Yan lang ang huli niyang sinabi sa akin at naiwan akong mag-isang umiiyak dito.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Feeling ko napakawalang kwenta kong tao. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to.